gagawin. So, dumating to nung nakaraan. I-unbox na natin ngayon. Isa tong Ursa Rifle from Botolan, Sambal. So, yun sir, sa owner nito, shoutout sa iyo. Maraming salamat at sa ano pa talaga pinagawa. Yun, so sisimulan na natin. I-unbox na natin. Tingnan natin kung ano yung laman. So meron tayo dito isang Poseidon Cerberus. Meron tayo dito isang Poseidon Cerberus. Ayan. Pakita nyo naman. So kung wala tayo ng battery, transfer natin. So yung semi niya is nagpo-full auto na. Semi. Safe. Nagpa-fire na rin yung safe niya. So siguro ito yung pinaka-problema. Anyway, pabalikan ko muna yung conversation namin ni Sir. Yan guys, so okay na. Nag-backread ako sa conversation namin ng owner nito. So ang request niya rito is gawin natin high speed at 400 FPS. So, yun lang, napakasimple. Then, repair natin syempre yung problema niya. Gumagana pa rin yung fire mode niya kahit naka-safe. You know? Bigyan natin ang battery. So, semi. Full auto. So, yun yung i-repair natin sa kanya. So, request ni owner dito is yung high speed daw na parang sinulid yung bala. So, guys, tignan natin kung ano yung magagawa natin. So, ngayon, magsisimula na tayo. Titignan natin kung ano yung kakayanin. So, balikan ko agad kayo sa matapos natin ito. 2,000 years later. Guys, good evening yun. So, Monday na. At start mo ulit tayo mag-repair, mag-upgrade. So, itong Sunday, nagpahinga muna tayo. Medyo marami tayong ginawa last week. So, yun. Balik tayo dito sa na-pending natin last week na Poseidon Cerberus from Botolan, Zambales. So, guys, ito yung pinadala sa atin at pina-upgrade ni owner ng high speed. So, gusto niya raw yung parang sinulid yung bala. So, hindi naman yung sobrang bilis talaga. Pero, yung pinaka-target talaga natin dito is consistent FPS below 450 para makapasok sa lahat ng games na gusto niyo laruan. Then, meron ako napansin sa kanya. Tinawag ko naman kay owner to. Sabi niya is wala na yung safe tsaka full auto. Which is totoo naman daw. Alam niya na gano'n yung nangyari. Nung dinas-assemble ko, wala na yung cut-off lever tsaka yung spring. Then nagulat din ako, wala na rin yung sa trigger lock niya yung pinaka-assembly tumutukod. So yun, nagpalit tayo ng bago. Naglagay tayo ng bago, pati cut-off lever naglagay na rin tayo. Then nag-upgrade tayo sa internal parts. Sa nozzle, yan. Hindi na tayo nagpalit. Access na natin ito. Piston head, cylinder. Tapos gear, syempre nag-regimes tayo, motor. Then guys, syempre hindi natin kakalimutan yung SS MOSFET. So ngayon papakita ko sa inyo ito test pair natin. Punta muna tayo sa safe, tingnan natin kung puputok siya. Yung napakaganda ng tukod niya, tigil talaga. Lagyan natin sa semi. Yun, pag-click, fire. Dito naman tayo sa pulo. So ngayon guys, mag-test tayo na yung yung battery kasing gamit natin is yung 11.1 volts na 2250 mAh 25C. So try natin yung ating kit battery. Tingnan natin kung gaano kalambot. Ito na ba yung ating battery? Yan. So guys, ito na. Kit battery 60C. 2,200 mAh din siya. 11.1 volts. Try natin. XT60 connector. So, ito na. Semi. Napaka-responsive niya guys. Then, ito na yung gusto ni sir. Yung bilis na parang sinulid daw yung bala. Lagyan natin sa full auto. Yun. Grabe yung bilis. So, yun sir, kung nanonood ka,
Ito na yung Poseidon mo. Poseidon Cerberus. Next na lang gagawin natin is extend tayo ng inner barrel tsaka half up rubber, magpapalit tayo para mas maganda yung consistency ng FPS niya tsaka yung accuracy. So yun lang guys, reassemble ko muna to. At syempre, balitaan ko kayo kagad once matapos natin.